susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang hapon, Alcala. Narito na ang mga maiinit na balita na handog ng aming programa. Isang matandang lalaki ang nakunang tumilapon matapos mabangga ang isang nakaparadang kotse sa gilid ng kalsada. Abigail Barceliano, nakatutok. Base sa video na nakunan ng CCTV mula sa katapat na paaralan, kitang-kita kung paano sumalpok ang lalaking nakamotorsiklo sa isang nakaparadang pick-up dahilan ng pagkawala ng balanse at pagkatumba nito. Nangyari ang insidente noong isang araw, Enero 9, 2025. Ayon sa mga nakasaksi, wala namang matinding galos ang nakuna ng lalaki. Abigail Barceliano, nakatutok. Institutional assessment para sa mga estudyante ng Baybayog National High School na layong magbigay ng oportunidad sa kanila ay kasalukuyang ginaganap. Para sa iba pang detalye, narito si Chrislyn Joy Miembros. Kasalukuyang ginaganap ang institutional assessment ng mga estudyante sa Grade 12 Technical Vocational Livelihood Strand dito sa Baybayog National High School. Ang assessment na ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga estudyante na makahanap ng trabaho kahit na grade 12 lamang ang kanilang natapos. Para sa iyo, malaki bang may tutulong ng assessment na ito sa iyong hinaharap? Para sa akin, malaking bagay na ito at mahalaga para sa amin dahil kung wala ito, hindi namin makukuha ang aming NC2. And base sa aming experience, maganda at may gagalaw mo ang iyong skills para dito. Magtatapos ang assessment na ito hanggang sa matapos lahat ng mga estudyante sa nasabing strand. Christine Joy Miembros, nag-uulat. Usapang sports ba ang hanap mo? Halina't alamin ang mga paghahanda ng mga atleta sa basketball para sa gaganaping CPAA. Ang tugon ng mga atleta, tinutukan ni Yuri Ricardo. Puspusan ang pag-iensayo ng mga kalahok sa basketball sa Baybayog National High School para sa kaganaping Cagayan Provincial Athletics Association Meet sa Enero 22 to 26, 2025 na gaganapin sa Alakapan, Cagayan. Ayon sa mga atleta, tunay na mahirap ang pag-iensayo, lalo na para kay Jonaline Castillo dahil kinakailangan nilang mag-layup gamit ang kaliwang kamay. Samantalang kanang kamay ang kanyang nakasanayan. Para sa akin, mag-layup gamit ang kaliwa kong kamay kasi kasanayan ko sa kanan mag-layup. Sa kabila ng hirap ng kanilang pag-iensayo, ang mensahe lamang niya ay enjoy ang kanilang ginagawa at ito rin ang kanyang mensahe sa mga kapwa atleta. Good luck sa atin, manalo man o matalo, i-enjoy lang natin. More improvements to us and believe in God. Yuri Ricardo, nagbabalita. At iyan ang mga balitang handog namin sa inyo. Ako nga pala si Britney Pearl B. Pascua, ang inyong punong tagapagbalita. Hanggang sa muli naming pagbibigay ng mga impormasyon dito sa aming programa, Express Balita.